mga Aries loves! Welcome back to my Purple Aries channel dito sa YouTube. And in today's video, ang i-review ko ay the ever talk about Mary Kay products. Marami na ako nakitang mga YouTuber na gumawa ng review about Mary Kay. And finally, I got my hands sa kanila at na-try ko na rin sila. At I got this one from Beautylicious Deals. Please follow them sa Instagram para makita nyo. Oops! Please follow them sa Instagram. Meron din silang Facebook. I'm going to put all their links down in the description box kung gusto nyo malaman kung saan nyo mabibili tong Mary Kay. Legit seller sila, hindi sila nagbebenta ng fake, at marami pang ibang klaseng brand ng makeup ang binibenta ang Beautylicious Deals. So, please follow Beautylicious Deals. Bali, ang ni-review ko for today is lahat na ng product na sinend sa akin by Mary Kay. So, etong nasa eyes ko, hindi ko na siya pinakita, pero this is yung Mary Kay Mineral Eye Color in Gold Coast. Ito yung kanilang Mineral Eye Color. Ito yung itsura niya. Nalaglag. Okay. Ito yung kanyang itsura. Ito yung kanyang swatch. I don't know if you can see, pero I'm loving the color. Pero hindi ko na siya sinama sa review. Gagamitin ko na lang siya sa mga makeup tutorial. Bali, ang focus ng ating review for today is this two. Yung Mary Kay Time Wise Matte Wear Liquid Foundation at yung Mary Kay Concealer Corrector. So, ayan. And also, ginamit ko din tong binigay sa akin ni Sis Jo, yung may-ari ng Beautylicious Deal. Hi, Sis Jo! Thank you so much for this product. At ginamit ko din tong Mary Kay Beauty Blotter Oil Absorbing Tissues. Kasi ito yung binasihan ko kung gaano ba nag-oil up yung skin ko nung ginamit ko tong dalawang product na ite. So, yun mga Aries loves, if you wanna know more about this product, kung yung ano yung final verdict ko sa kanila, please keep on watching! Okay, let us start. So, buksan na natin yung product. So, this is it. Tingnan natin. Okay. So, hindi siya gaanong malaki, pero hindi rin siya gaanong maliit. So, tama-tama lang yung kanyang size. By the way, this is 29 ml of a product. I got the shade Beige 2. So, yun. Tignan na muna natin. Mag-create lang tayo ng mini swatch dito. So, ito yung shade ng product, Beige 2. Lagay tayo dito sa ating kamay. So, medyo runny ang kanyang consistency. Hindi siya ganun kalapot. So, yan. This is the before. Wala tayong nilagay na moisturizer and primer para talaga ma-test natin yung longevity ng product. So, first ko munang lalagyan is this side. Itong side lang natin na to para mapagkumpara natin yung difference. And first, ang gagamitin ko muna is yung fingers ko. And then, dito naman sa kabilang part is gagamit ako ng brush. Downwards. Ay, gusto ko yung ano. Gusto ko yung tone. Tama yung napili ko. Medyo light siya ng kaunti, pero ayos lang. Kasi magsiset pa naman to. For sure. At napansin ko sa kanya, mabilis siyang matuyo, kaya dapat mabilis ka ding mag-blend. Ito, area. Ituyo na siya agad. Alright, so ayan pa lang yung first coat. Ito yung meron at ito yung wala pa. Okay, lagyan naman natin yung kabila. And this time, gamit naman tayo ng brush para makita natin kung mas maganda ba siya pag ginagamitan siya ng brush o carry na kahit fingers lang. Kuha tayo. Ay, para mas madali siyang i-apply using brush. Kasi mas mabilis ma-distribute yung product. Unlike sa fingers, mabilis kasi siyang matuyo. Kaya dapat mailagay mo na siya kaagad sa skin mo. Dito, lagyan natin. May mga redness ako. You can see. And, ito na yung pimple ko. Medyo nag-lighten siya. Tingnan natin itong kabila.
Ito na sa baba. Ayan, nag-set na siya and tignan ko lang kung ano yung naging itsura. Bali, first layer pa lang itong nilagay natin and I can see, nag-brighten up yung complexion ko. However, medyo sumasama siya dun sa mga, kasi masyado siyang matte, kaya I think this is perfect para sa mga oily skin. Nakikita ko medyo sumasama siya dun sa strands ng mga buhok ko sa, buhok dito, tawag dito, bigote. So, yun. Kaya kailangan talaga mabilis siyang i-apply. And nakikita ko lang kasi ang aking skin type is combination. Oily ako na medyo may mga dry patches, kaya yun. Nakikita ko pa din yung mga pimples and other blemishes, kaya ilalagay na natin yung ating second layer. Maganda yung color niya. It matches my skin tone. But, ang napansin ko lang is, kung dry yung skin mo, maha-highlight niya yung mga flakiness o kaya yung mga dry patches mo. Kaya, I suggest gamit na muna kayo ng moisturizer and then a primer. Kasi medyo nagaano siya sa hibla ng buhok kasi madali talaga siyang matuyo. Ito naman sa aking sa parang bigote, pawisin kasi ako dito, napansin ko yung pinagpapawisan ko na part na wala na yung foundation, tapos yung mga hindi pinagpapawisan, napunta na lang siya lahat sa gilid. I don't know if you can see it sa camera. And obviously, hindi niya natakpan ng ating pimple. So, there. Kaya I think, kailangan natin ng help ng concealer. So, itatry na natin to Mary Kay Concealer. And I am in the shade beige to din. So, yan. 8.5 grams. Yan. Medyo maliit siya. Ayan. Meron akong mga blemishes. There. Yan. As you can see. Ito yung sinasabi ko. Na-highlight niya yung mga dry patches ko. Ganyan. Oops. And yan. Kita nyo. Tapos, ito yung pinagpapawisan ko na area. Medyo namuumuo siya sa gilid-gilid. At itry naman natin tong concealer. Lagyan natin. Definitely, nag-lighten siya. Yung dito talagang parang wala ng pimple. Pero ito talagang matigas ang ulo niya. Medyo kitang-kita pa din siya. Pero carry na yan kasi magiging super cakey na pag pinatong-patong pa natin. I-try naman natin siya dito sa ating under eye. Okay, ito yung meron. Ito yung wala. Lagyan na rin natin tong wala. Tayo ng translucent powder. The rest of my makeup and I will be back. Okay, wait lang. Hello mga sis! I am back. Tapos ko nang mock-up ng aking buong fizz. And this is going to be my first part ng verdict ko sa Mary Kay na foundation at saka itong Mary Kay na concealer. To be honest ha, guys, to be honest talaga, nung una ko siyang tinry, as you can see kanina, medyo nagkaroon ako ng trouble, nagkaroon ako ng problem kasi nag-cakey siya. At tinry ko patungan ng moisturizer. Tapos yung moisturizer, tinutunaw niya yung product. So, medyo nataranta ako. And to be honest talaga, medyo na-disappoint ako nung ginamit ko siya kanina. Pero meron ako napansin habang siniset ko siya. Kasi gumawa rin ako ng review about this gel liner na nasa mata ko. So, medyo nag-set na tong foundation na to, tsaka yung concealer. Tapos, napansin ko sa kanya, since mainit, kasi diba nga, sabi ko sa inyo, walang aircon dito sa kwarto ngayon, and ang daming nakatutok sa akin na ilaw, natunaw niya yung pinaka nakaka-cakey na product. And,
nagustuhan ko na yung coverage niya. Ang kinis niya tignan sa mukha. Tapos, nawala na yung patsi-patsi kasi kanina namumuumuo na siya. Although, dito sa akin, kasi talagang pawisin yung dito ko yung sa parang bigote ko, medyo nakikita ko pa din na wala na yung foundation. Pero yung overall, may gulay. Ang ganda. Ang smooth niya tignan. Tapos, ang ganda niya lang talaga sa mukha. Para lang siyang, alam niyo yun, natural lang yung pagkamakinis. Yes. Hindi siya makapal tignan. At katulad pa rin ng kanina, wala akong naramdaman na lagkit factor, walang init, walang kung something. Ang dami nang nakatutok sa akin na ilaw, pero hindi. Wala akong nararamdaman na yung hindi ako komportable. I'm loving it. Pero, ito yung napansin ko, as you can see. Kitang-kita pa din yung aking pimple lords. Yes. Ito yung blemishes. Ewan ko, talagang matigas lang yung ulo niya. Pero yun dun sa eye area, nagustuhan ko yung coverage niya kasi ginawa niyang poop, bright na bright ang aking eye area. So, I will check back on you later. Time check. Time now is 12:30 ng tanghali. Babalikan ko kayo mamaya kung ano yung magiging kalalabasan after ilang hours. At also, mga Aries loves, siya nga pala, I'm back in blogging. Yes, blogging yung meron akong website. This is my website. That is purplearies.blogspot.com. Kung gusto nyo makita yung swatch, kung ano-ano ba yung ingredients ng product na to, kung sakaling meron kayong mga, what you call this, kung meron kayong parang mga allergy, ilalagay ko dun lahat ng nakalagay na ingredients dito. Pati price, kung saan nyo siya mabibili, ano pa ba mga ilalagay ko, yung kung ilang grams ba siya, pati yung picture ng product tsaka yung swatch niya sa kamay, ilalagay ko din doon. Kaya please visit nyo yun kung if you're interested to know more about yung sa mga product na nire-review ko. Basta lahat ilalagay ko sa blog ko, kaya please visit my blog, purplearies.blogspot.com. Okay, so yun, babalikan ko kayo mamaya. At let's see kung gaano katagal ang product na ite. Chibels. Bye-bye muna! I am back mga sis, and time check. Time now is 9 o'clock p.m. After 9 hours, ito na ang ating itsura. And let's put this foundation and concealer to a test. Blotting test. So, gagamitin ko din ay Mary Kay din na blotting sheets. Ito yung itsura. 75 pieces siya. Ilalagay ko na lang yung price down in the description box. Okay? Blotting sheets. Gamit muna tayo ng... malaki yung blotting... Oo, malaki yung blotting sheets compare sa ibang blotting sheets na nagamit ko. Kasi ito yung dati kong ginagamit, yung Labworks. Tignan nyo kung gaano kaliit. Ganito lang kaliit yung sa Labworks. Ito yung sa Mary Kay. Ayos, no? Tignan nyo naman, ang liit. Stig. Okay, kuha lang tayo ng mirror. My Hello Kitty mirror. At let's put it to the test. I-ano ko lang, close up. Ayan. Ito, try natin. So far, wala ako nakukuha pa na oil. Ayan, meron na. Sa nose area. Pero sobrang konti. Halos wala. Ay, unit. Ito lang. Itong kinalabasan. Woohoo! Okay, let's now move on sa verdict. Ito yung close-up look after 9 hours. And... so far, ito yung masasabi ko na foundation na talagang matte. Matte sa pinaka-matte. Sa lahat ng matte foundation na na-try ko, ito nga talaga yung masasabi mong matte. Kasi nakita nyo naman, walang ka-oil-oil. Ang dami ko nang ginawa simula tanghali hanggang ngayong gabi. Ayos. Walang lagkit factor. Bagay na bagay ito sa mga nagko-commute at bagay na bagay ito sa klima natin. Kasi 'di ba yung klima natin is mainit. So ayan. Okay, scoring naman tayo. First kong i-judge is itong Mary Kay Time Wise Matte Wear Liquid Foundation. Una is yung sa packaging niya. Okay sa akin yung packaging niya kasi madali siyang ilagay sa makeup pouch. Hindi siya bulky. Although medyo nahihirapan lang ako kasi hindi thick tong product na to eh. Medyo runny siya. Kaya kailangan pag ilalagay mo siya sa daliri mo,
ano lang, dahan-dahan lang kasi may tendency na mapasobra, tsaka medyo, ayan o, medyo makalat lang siya. Pag hindi mo siya nasarado ng maayos, nako, lagot yung bag mo. Tapos, ang nakalagay dito is combination to oily skin is naniniwala ako doon. Kasi ako, combination yung skin ko. Pero ayos naman siya sa akin, lalo na sa oily skin. I think this is the perfect matte foundation para sa mga oily ang balat. Yung talagang sobrang mag-produce na oil. Good thing, hindi ko agad siya ginudge. Kasi ang taas ng expectation ko sa kanya. Kasi bago ko pamatanggap tong product na to, meron na ako mga napanood sa YouTube na mga reviews ng Mary Kay. And talagang magaganda yung nasasabi nila. And as you can see dun sa unang part ng video, medyo parang magiging totoo na ako, medyo na-disappoint ako sa kanya kasi nag-flake yung skin ko. Tapos nakikita ko na umuusyad kasi malalaki yung pores ko eh. Namuumuo siya. Tapos sabi ko, hala, bakit ganon? Siya nga pala, mabilis tong mag-set. Kaya kung maglalagay kayo sa face nyo, make sure na nyo na agad, i-blend nyo na maigi. Kasi kung hindi, magkikreate na ng mga streaks sa balat and ayaw nyo nun. Pero good thing din na madali siyang maset kasi lalo na yung sa mga nagmamadali, ayaw nung malagkit yung feeling, perfecto. Kasi pagkalagay mong ganyan, mga ilang hagod lang na ganyan, tuyo na siya. Wala ka nang mararamdaman na parang may foundation sa mukha. Plus wala siyang init factor, wala din siyang lagkit factor. Kaya worth it yung pera mo dito kasi ayos eh, parang wala kang suot na foundation, good as wala. Sobrang lightweight nitong product na to. Ito yung tipo ng foundation na habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. Yung coverage na nagiging mas lalong natural looking. Parang hindi na, nakikita nyo ba? Hindi ko alam kung nabibigyan ng justice ng camera, pero kung sa malapitan, para kang walang foundation, pero parang ang kinis-kinis ng fez mo, maliban na lang dito. Sa mga pimple ko, hindi niya talaga natakpan. At ginamitan ko din siya kanina ng yung concealer, as you can see, pero hindi niya pa rin natakpan. Ewan ko kung mali lang yung application ko o talagang kailangan lang meron tayong primer. Kaya, if I will rate this 10, I will give this an 8. Yung 2 points, siguro kasi, para saan ba yung 2 points? Yun. Siguro kasi yung packaging niya, medyo nakakatakot kasi parang may tendency na kumalat. Tapos, yung another point siguro is, yun na nga, pag hindi mo siya ginamitan ng primer, tsaka ng moisturizer, pag dry ang skin mo, maha-highlight niya agad yung dry skin mo. Kasi, tama nga naman, matte to. Kaya yun. Hindi ko rin dapat in-expect na dewy siya kasi talagang matte na matte siya. So, I will recommend this product sa inyo. Mukha siyang konti pero a little goes a long way. Basta ikalat mo lang siya, matatakpan niya agad yung buong face mo. Konting-konti lang yung kailangan mo. Kaya, I love this Mary Kay time-wise. Okay, let's go now sa concealer. And this is 8.5 grams. So, medyo maliit siya. Pero sa concealer kasi konti lang naman talaga ang kailangan natin. At yung packaging niya, gustong-gusto ko yung packaging kasi it comes with a tip tube. Ayan o, hindi siya madaling kumalat. As you can see, walang nalalaglag. Tapos, gusto ko din yung color selection niya kasi yellow undertone, perfect sa mga Filipino or sa Asian skin. Ang hindi ko lang sa kanya medyo nagustuhan is hindi niya masyadong natakpan, hindi siya heavy duty na concealer kasi ayan, kitang-kita ko pa din yung aking pimples, pero pagdating dito sa eye area, nagustuhan ko siya kanina kasi manipis lang yung consistency niya and hindi siya nag-cakey. Ayan. As you can see, hindi siya nag-cakey. Tapos, kanina ginamit ko na rin yung eyeshadow, Mary Kay to. O nga pala, mga sis, kung gusto nyo i-recreate ko tong look ko, o kaya yung look ko kanina kasi wala na yung lipstick, wala na masyado yung mga contour, please comment down below kung gusto nyo gawan ko na makeup tutorial tong ginawa ko ngayon sa aking face lalo. So, we're down now sa final verdict. And I will definitely recommend this Mary Kay product sa inyo. Oo, alam na natin pricey siya, pero ako kasi naniniwala ako pagdating sa foundation, talagang dapat yun yung isa sa mga pinagtutuunan natin ng pansin. Kasi hindi siya katulad ng lipstick na, alam niyo yun, hindi, iba eh. Pag foundation, quality talaga kailangan. Hindi yung mura nga, pero halatang halata naman na all made up ka na para ka talagang
Para kang espasol, 'di ba? Kaya naniniwala ako na kahit pricey yung foundation, kung worth it naman, go. Push. Tsaka madami talaga may problema sa oiliness, yung sa lagkit factor. Kadalasan kasi pag mura lang yung foundation, malagkit siya sa pakiramdam. Nasa Pilipinas tayo, 'di ba? Kaya perfect to yung Mary Kay Time Wise Matte Foundation. And kung naghahanap kayo ng concealer na lightweight lang, manipis lang ang coverage, gusto niyo lang yung mga pang ano lang ng dark circles, pampabrighten up lang ng dark circles, perfect din tong concealer. And that is it. You can also see everything down in the description box tungkol dun sa mga links ng online seller na nagbebenta ng Mary Kay, which is Beautylicious Deals. Okay, that is it for my review. I will talk to you again on my next video. Paalam! Salamat sa panonood! Bye!